Oo, hindi po ito joke time. Importante po ito. Si Pangulong Duterte na mismo ang merong gusto nito. Ito, pakikinig ko sa inyo. Mga bossing, ito papakita ko sa inyo kung ano ba ang instruction ni Pangulong Duterte sa atin. Pakinggan yung maigi. Baka naman kasi sabihin nyo, binubudol namin kayo. Madami kasi diyang galing-galingan. Madami diyan kasi talaga sa na talagang mga Amy Marcos loyalista talaga yung mga yan. Marami talaga diyan ng mga kahit mga kasamahan nating vloggers, mga loyalista kay Amy talaga yan. Noong nakita nila na si Amy talagang wala nang ginagawa, puro pariwara na, talagang hindi na tumutulong at talagang manggang-mangga na, nung nagsalita si Inday na mangga na rin sila. Galit na rin sila kay Mangga, nakikigalit na sila kay Mangga, nakikigalit. Pero nung biglang inendorso ni BP Sara na personal na endorsement niya, nagbalikan yung mga engot. Oo, biglang Amy to the max ulit sila. Sabi ko, hindi tayo dapat ganyan. Dapat consistent tayo. Kapag loko-loko, hindi na natin dapat yan binibigyan ng pagkakataon. Kapag lahing magnanakaw, hindi na natin dapat yan binibigyan pa ng pagkakataon. Alam nyo kami, ito hindi na lang natin ikukumpara. Pero kami mga banateros, ganito ang panindigan namin. Noong panahon ng kampanyahan, ako'y Ilocano, ang pamilya ko ay solid bongbong loyalista yan. Yung sa senior pa, talagang mga loyalista na kami. Kalaban na namin yung mga Aquino na yan noon pa. Wala sa lahi namin ang mga liberalist. Walang mga liberal sa amin. Puros kami mga loyalista dahil solidot na purong Ilocano kami. So ang unang choice din namin si Bongbong Marcos talaga. Kung tatakbo kung si Bongbong Marcos magiging presidente or kahit senador, kahit na binoboto talaga namin yan. Kasi nga, bulag din kami noon, loyalista rin kami. Kaya lang, mga bossing, ganito, noong sinabi ni Pangulong Duterte, dahil nga syempre, ang ating principal, ang ating mahal, si Pangulong Duterte, siya ang ating ama. So, nung sinabi ni Pangulong Duterte na hindi ko yan iboboto, hindi ko yan i-endorso, kasi ganito yan, mahilig sa coke yan, ganito, weak leader, merong baggage, so, ganyan. So, wala daw talagang kwentang tao. Anong gagawin ng mga banateros? Siyempre, ang pinaka doon, maghahanap kami ng kandidato. Pero biglang nagulat kami, si Inday Sara, ikinampanya ni Inday Sara. So, kami bilang DDS, meron na sana kaming dahilan para ikampanya si Bongbong, di ba? Kinampanya ni Inday. Doon tayo kay Inday. And so on, di ba? So, kasi gano'n ang lahat ng mga dahilan ng mga Pilipino na nabudol ni Bongbong dahil kay Inday Sara. So, kami, gusto man namin si Inday Sara, sabi na lang namin, hindi. Kung ano yung sinabi ni Tatay Digong, doon kami. Iboboto pa rin namin si BP Sara bilang Vice President namin, pero sa Presidente, maniniwala kami kay Pangulong Duterte. Anong ginawa namin? Naghanap kami ng kandidato. At eto na nga ang hindi naman namin pwedeng iboto si Leni Robredo dahil sobrang hard pass talaga yun. Hindi naman namin pwedeng iboto si Lacson. Hindi, lalong-lalong hindi namin pwedeng iboto si Pacquiao. Si Rastaman na yung mga susunod. Eto ngayon si Isko, ang daming mga batikos kay Isko, kesyo ganito, kesyo ganyan, komunista daw, ganto, ganyan. Pero nakita namin na pinakamalapit si Isko Moreno kay Pangulong Duterte. Hindi siya sumipsip kay Pangulong Duterte, pero yung serbisyo niya, itinulad niya sa serbisyo na ibinigay ni Pangulong Duterte sa Pilipinas at sa Davao. Sa loob lang ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon, pandemic pa, naayos ni Isko Moreno yung Maynila. Maynila sobrang gulo, dumi. Baho ng Maynila, pero 3 taon, pandemic pa, nasa ayos ni Isko Moreno yung pandemya. Tapos, katulad ng ginagawa ni Duterte, umiikot din siya sa pagkagabi, nagsasaway siya ng mga, kasi may curfew nagsasaway siya ng mga nasa labas pa, nang huhuli siya ng mga lumalabag doon sa curfew.
Talagang ano siya, hands-on siya. Yung mga nangungurakot na mga MTPB niya, pinupuntahan niya at sinisisante niya, pinibidyo nila. So parang nakita natin na may gusto si Iskong patunayan na meron ang kanyang panunungkulan ay Tatak Duterte. So katulad ng ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy sa amin, basher din kami ni Isko dati. Basher kami niyan kasi nga for some time inaway ni Isko si Pangulong Duterte eh. Nagkaroon sila ng conflict dahil sa COVID eh. Ngayon ayaw sumunod ni Isko doon sa mga inuutos ni Pangulong Duterte dahil nga syempre pag mayor ka, meron kang sariling desisyon para sa nasasakupan mo eh. So inaway din natin siya. And then pinatawag tayo ni Isko, katulad din ni Pastor, 'di ba? Pinatawag kami para kausapin at sagutin lahat ng mga tanong namin. Ganun din kay Isko, pinakita niya sa amin lahat ng mga ginawa niya, yung eskwelahan na naka-aircon na, yung ospital na malaki, ospital ng Maynila, yung mga tulay, yung kanyang relief operations, yung kanyang social amelioration program, ang galing. Kaya nakumbinsi kami, kasi nga may resibo. Maganda yung nagawa sa Maynila, yun yung ibinoto namin, natalo. So, okay lang. Sa akin, okay lang na natalo, okay lang na nandoon kami kay Isko, natalo kami. Basta importante, sumunod kami kay Tatay Digong, sumunod kami sa prinsipyo. Ayan na nga, nangyari na to. Nangyari na yung kabulastugan ni Bongbong Marcos. Mas lalo kaming naging proud na ang ibinoto namin yung natalo. Kesa naman, hindi kami sumunod kay Tatay Digong, bumoto kami dito kay Bongbong, di kasama kami ngayon doon sa mga nagsisisi at mga nabudol. Hindi man kami nanalo, pero tama yung desisyon namin na bumoto sa tamang tao. Kayo, bumoto kayo sa maling tao. Hindi na natin mapatanggal yung maling yung cancer na yan, hindi na natin matanggal yan. Nandiyan na yan hanggang sa mamatay na lang tong bayan na Pilipinas. Hindi ba? Sino ngayon ang may kasalanan? Yung bumoto. Kaya merong isang kupal na talunan dyan sa Sarangani ba yan? Merong isang kupal na mayoral Tibet dyan sa Sarangani na talagang ipinupush niya si Aimee at nagagalit siya sa mga PDP candidates dahil hindi tinatanggap si Aimee, na gumagamit siya ng picture ni Pangulong Duterte sa kanyang profile picture para magmukha siyang Duterte, pero tumakbo pala siya under sa Uniteam. So talaga palang yung loyalista ang kupal, kaya nga mag-ingat-ingat kayo. Kasi dito sa atin sa Duterte, madami dito na mga dating mga Marcos loyalist na kapag nakahanap ulit ng paraan ng dahilan para makabalik bilang mga Marcos loyalist, gagawin ulit nila yan. Basta solid Duterte lang tayo, solid nagmamahal tayo kay Pangulong Duterte. Ano ang instruction sa atin? PDP laban. Hindi naman PDP si Aimee. Diba? Hindi naman siya PDP. Siya ay alyansa. Kahit umalis siya doon, ano mo sabi ni Toby Chanco, noong spokesperson, yung campaign manager ng alyansa, ang sabi niya, nakakatulong pa sa amin yung endorsement na yan kasi at the end of the day, alyansa pa din sila. Gets nyo? Kaya ito ang mensahe ni Pangulong Duterte sa ating lahat. Kalimutan nyo na daw siya kung hindi nyo susuportahan ang PDP niya. Mahal nyo ko? Yan ang sinasabi ni Pangulo eh. Dati, di ba, mahal nyo ako. Gusto nyo ang ginawa ko sa Pilipinas. Wag nyong iboto yan. Masamang tao yan. Adik yan. Ganito yan. Anong ginawa nyo? Binoto nyo pa rin. Ngayon, tinatanong niya ulit kayo. Mahal nyo ako? Kung mahal nyo ako, iboto nyo yung PDP ko. Kasi yung PDP ko, yan ang magsasalba sa ating bayang Pilipinas. At the same time, magsasalba yan kay BP Sara. Kalimutan nyo na daw siya kung hindi nyo susuportahan ng PDP niya. PDP niya. Sino ba yung PDP? Yung 10. Ito po yung PDP, mga bossing. Ayan, Ayan yung PDP, Wala naman dyan Aimee Marcos, hindi ba? Bago lang to, sinasabi ni, yung sinasabi na to ni Hanilet, bago lang to, PDP niya. Sa 10 lang po yan. So, wala naman siyang sinabi na, wag niyong kalimutan yung PDP ko at saka yung dalawang inendorso ni Inday Sara.
O tandaan nyo nagsalita na din si Robin Padilla. Si Robin Padilla ay presidente ng PDP. Ang sinabi ni Robin Padilla, inendorso niya si Amy Marcos hindi para sa PDP. Hindi siya nagdidesisyon para sa PDP. Kahit presidente siya ng PDP. Nagdesisyon siya pang sarili. Sarili ko to. Ako to. Robin Padilla na normal na tao, i-endorso ko si Amy Marcos. Idadagdag ko siya doon sa 10 kong kandidato. O, hindi ba? O, so personal niya yun. Hindi ibig sabihin, dapat nyo nang sundin yun. Ang dapat na sundin natin, si Pangulong Duterte pa din. Dahil alam natin, si Pangulong Duterte, talagang, focus yan doon sa kanyang 10 lang na kandidato. O, pakinggan ninyong maigi ito. Sige, ma'am. Oh, sige, Dito, ma'am. sige. Sabi niya, Ako daw ang ano. Pakilapit. kalimutan niyo daw siya kung hindi niyo daw suportahan ang PDP niya. Ay, of course. Ano yes. yan? Straight yan. Pwede ka Kalimutan na naman. lang daw. Oh. Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Ang galing nga naman all So, ma'am, Tapos nag-ano kami ng nang kasi memorize ko ang Psalms 23. The Lord is my shepherd. Dalawang beses I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul. He leadeth me the path of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. wow, And power. thy rod and staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Dalawang beses ko yan. Wow. Surely goodness and mercy. Sabi ko, hindi maybe surely. Surely goodness and mercy shall follow. Nag-sharing mo, ma'am. Memorize Yeah. ko man kasi yan. Favorite ko kasi yan. Share pa kayo mo memory, ma'am. Tsaka yung ang tawag nito. Kumusta yung tulog, ma'am? Kanang okay lang ka daw namin Okay ang pakiramdam niya. yung mababait yung mga yung bago na Staff? na guard diyan. Sabi niya ina-assist. Oo nga eh. Hindi ba nagsabi sa akin yung malang tangkad na lalaki? Ma, Yeah, lahat sila. O imagine, ganyan kagaling si Duterte kahit hindi na Pilipino. Duterte, gumagano. Duterte! Bilib na bilib kasi talaga. Bilib na bilib talaga yung Europe actually. Bilib na bilib yung Europe dahil dito sa nangyari na to. Alam nyo ba, yung mga Pilipino daw ngayon dyan sa The Hague, di ba galing sila sa mga kanya-kanya nilang mga bansa, Tapos pag nalaman daw na papunta sila sa Hague and nalaman na Pilipino sila, kahit sa kanila, halimbawa nasa Switzerland ka pa, di ba? So siyempre magkakatsikahan yan. Oh, where are you going? Oh, we're going to The Hague. Oh, you're Filipino? So you're going to the President Duterte? Alam na daw nila na kapag Pilipino, kahit nasa, halimbawa, kasi magkakatabi na yan Oh, pero malala yung mga biyahe yan. 14 hours, 19 hours, ganyan. So halimbawa, ikaw nasa Paris ka, tapos nandoon ka sa estasyon ng tren, yung tren na yun, papunta sa Hague. Alam na nila kagad, hey, you're going to The Hague? Oh, so you're going to President Duterte? Ganun daw yung mga, kahit yung bus drivers. Halimbawa, Pilipino ka. Buwaba ka sa istasyon. Tapos sa istasyon, may bus papunta dito. Alam na daw nung bus driver, pag Pilipino, so you're going to your president? Oh, talagang alam na daw. Kumbaga, sa buong Europe daw, ganun na. Alam na yung mga Pilipino talagang they pay homage kay Pangulong Duterte. And it's a good thing para sa atin. Sabi ko nga, yan yung isa talaga sa pinakamalaking pagkakamali ni Bongbong Marcos yung ipagkanuno si Pangulong Duterte. Kasi nakilala ngayon ng buong mundo kung sino talaga si Pangulong Duterte at kung gaano talaga kamahal si Pangulong Duterte ng mga Pilipino. Mantakin mo itong mga OFWs, mga migrant workers natin dyan sa ibang bansa, lalo na yung mga dual citizen na, parang mga bubuyog yan. Wala yang ginagawa kundi trabaho, bahay, trabaho, bahay. Ganun na yan. Halos na nga daw, hindi na nakakalinis ng mga bahay nilang sarili yan Yung mga pagkain nga daw nila, karamihan nga daw, tuwing linggo na lang sila nakakapagluto nakakapagkain ng mga lutong bahay. Pero, dito sa nangyaring ito sa Europe, nagugulat daw yung mga ibang lahi na you're spending time as in your weekend there. You're spending your holiday, your day off, and sometimes you're taking a leave just to stay there.
what kind of a person is this Duterte? So doon nila nalalaman na ay talaga, magaling pala talaga. Bakit nakakulong dyan? So doon ngayon, habang pinapaliwanag mismo ng mga Pilipinong nagmamahal kay Pangulong Duterte itong kanyang kinalalagyan ngayon, mas lalo nilang sinasabi na ay putang ina talaga palang hayop itong mga Marcos na ito, no? Kasi when you search the name of his father, Marcos Sr., you will see a lot of human rights violations. So, demonyo pala talaga tong pamilya na to. Naipasa hanggang sa anak yung kahayupan. So, malamang pati sa mga apo na ipasa rin yan. Diba? So, nakikilala ngayon lalo nitong buong mundo na meron tayo ngayong presidente dito na loko-loko. Kita mo naman 25% na lang yung approval and trust rating. Saan ka pa? Mantakin mo katulad dito, yan na lang sa approval and trust rating. Tingnan mo kung gaano kagago itong Kongreso. Yung kanilang Speaker of the House, meron na lang ilang percent? 14% na lang ba yun yung survey nila? Tingnan nga natin. Tingnan natin yung survey nila ha. Wait lang. Ayan yung survey nila. Tingnan mo. At 14% si Romualdez. Mantakin mo, ang isang Speaker of the House na may 14% approval and trust rating, ipina-impeach yung merong pinakamataas na tiwala ang taong bayan. Kabubuhan, di ba? Sobrang kabubuhan yan. Ngayon, kaya magtataka yung mga congressman na kahit anong paninira nila kay VP Sara, hindi tinatablan si VP Sara. Bakit? Ang naninira, 14% lang yung tiwala ng tao, tas yung sinisiraan, 61% eh. So, paano nyo hihilain pababa, hindi nyo nga mai-push pataas yung tiwala ng taong bayan sa inyo? So, dito sa Pilipinas, pag nakita pa to, what? So you are saying that your vice president has the highest or have the highest trust rating amongst all the co-equal branches of your government, and she's impeached? So ano kayo dyan sa Pilipinas? Mga demonyo kayo? Yung magaling, yung nagtatrabaho, tinatanggal nyo? Tapos yung pinakamababa, yun na nagpapatanggal dun sa magaling? Anong klase yan? Diba? Ayan 14% mga boss, ayan 14%, tapos ayan 61%. Putay na, paano mo i-justify yan ngayon? 'Di ba? How can you justify this na inimpeach ng 14% yung 61%? Kagaguhan, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, mga bossing, sa totoo lang, ano talaga tayo dito? Solid na solid talaga tayo dito sa ating ipinaglalaban. Bagamat wala tayong natatanggap na kahit na anong sweldo mula dito, alam natin na para sa bayang Pilipinas itong ginagawa natin. At yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, mas lalo lang nilang pinatunayan na wala talaga silang ganito. Wala talaga silang utak. Naniwala sila sa mga komunista eh. Ngayon, sinong sisisihin pagdating ng panahon? Ang sisisihin, yung nagdesisyon. Sino nagdesisyon? Si Boying ba ang nagdesisyon? Hindi, si Bongbong pa rin. Kaya nga sinasabi ko, tanga talaga si Bongbong eh. Tanga si Bongbong na hinayaan niya na magdesisyon para sa kanya etong mga tao niya. Alam mo, Bongbong, kahit hindi ka magsalita tungkol dito, sa'yo babagsak to. Bakit? Kasi nga, chain of command. Ikaw ang pinuno ng bayang Pilipinas. Kaya lahat ng kabulastugan, kabulbalan na nangyari sa administrasyon mo, lahat yan babagsak sa pangalan mo. Kasi nasa history ka na ng Pilipinas yan. Yung mga DOJ secretary mo, sila Remulla, sila SILG, John Vic Remulla, makakalimutan na ng taong bayan niya mga yan pag wala ka na sa pwesto. Pero ikaw, may a-attribute sa'yo lahat ng kagaguhang nangyari during your term. Kaya malaking pagkakamali na nakipagkasundo ka sa mga komunista at terorista. Na malaking pagkakamali na nagsinungaling kayo sa taong bayan at tinrider nyo yung taong bayan, because you will go down in history na pinakatangang presidente sa buong Pilipinas. Mantakin mo ang trust rating mo sa lahat ng itong panahon na to 25%.
25%. Pucha, nung pinakita natin yung mga trust ratings ng mga previous presidents ng 3 taon nila sa serbisyo. Ikaw, Bongbong, ang pinakamababa considering na meron kang 31 million na bumoto sa iyo, ha? 31 million ang bumoto sa iyo. Pero mas mataas pa sa iyo ang boto mas mataas pa sa iyo yung first 3 years ni Gloria Macapagal Arroyo. Pumalpak na yan si Gloria Macapagal Arroyo ng initial na 3 years niya nung kay Erap. Nung inassume niya yung last 3 years ni Erap, palpak na yun. Pero at 33% siya, alam nyo ba nag-negative 12 pa yan si Gloria for some time? Pero yung first 3 years niya, 33%. Ikaw 25, 31 million pa yung bumoto sa'yo. O anong tawag mo dun, Bongbong? Ayan ang malaking pagkakamali mo. Nakipagkampi ka sa mga kalaban ng pamahalaan. Nakipagkampihan ka sa kalaban ng pamahalaan para lang yung inyong pangarap sa politika ay maano ninyo. Yung pangarap ninyo sa politika ma-sustain ninyo at saka yung kalaban ninyo sa politika ma-persecute at masira ninyo. Again, sino nang mga sumira sa mga Duterte? 8 diretso. Ano nangyari? Yung 8 diretso, putang ina niyan, hindi na makatakbo ng senador, puro party list na tinatakbuhan. Dadaluan na lang yung tumatakbo sa kanila. Umalis pa sa Liberal Party si Bam Aquino. Tapos ito si Kiko Pangilinan, puta, sa sobrang inis ng tao sa kanya, kahit kumain siya ng dahon ng saging, naiinis pa rin yung tao sa kanya kasi nga, inaway ang mga Duterte. Hindi ba? O, ito si Trillanes, tingnan mo, nagmamakaawa na si Trillanes. Anong sabi ni Trillanes nitong mga nakaraan? Ayan ang sinabi ni Trillanes, nagmamakaawa na si Gago. Para daw siya sa bayan, alam ko na feeling nyo akong sumira kanila Duterte. Pero hindi ko pipilit ang sarili ko sa inyo para ako sa bayan. Tingnan nyo, mukha ng aso, negative 11. Alam niyo yung kalaban niya na kandidatos, yung malapitan, ayaw ng kalookan dyan. Oo, meron din yan mga kasong itinatago. Meron pa nga daw kaso ng drugs at saka ng rape yan eh. Di umano Pero tingnan mo, mas pinipili pa ng tao yung kalaban kaysa sa kanya. Alam niyo kung bakit? Ang tingin ng tao sa mga kumakalaban sa mga Duterte na nagtrabaho sa bayang Pilipinas ng tapat, mga asong galisin. Kaya ang tingin nila dito kay Trillanes, asong galisin. Cancer na ayaw nilang makuha. Kaya hindi pa man kumakapit, kinikimotherapy na nila. Ano nangyari kay Trillanes? Wala naniniwala sa kanya. Ang naniniwala na lang sa kanya yung kausap niya sa salamin. Yun na lang ang naniniwala sa kanya. Tsaka yung mga galit sa mga Duterte na, ano nangyari sa mga galit kay Duterte? Nangamatay na lahat. Hindi ba nangamatay na lahat yung mga galit sa mga Duterte? So, yun nga yung sinasabi natin na, if God is with us, who will be against us? Alam natin na si Pangulong Duterte ay sugo rin yan ng langit. Binadala ng langit yan sa Pilipinas para ayusin ang bayang Pilipinas. Tapos, pinipilit niyong sirain. Diba? Si Pastor Apollo Kibuloy, ganun din. Ginawa niya ang lahat. Naglingkod siya sa Panginoon para ayusin ang kanyang simbahan, and after that, ayusin ang bayang Pilipinas. Pero anong ginagawa niyo? Sinisiraan niyo. So ngayon, ganun din ang nangyayari dito kay Pangulong Duterte na every time that you are trying to put him down, sabi nga, you can never put a good man down. Every time that you're trying to put him down, the people whom loved him very much, inaakyat siya, inaangat siya. No amount of politics, no amount of money, and no amount of media mileage can put the Dutertes down. Kasi tao mismo ang nagmamahal at nag-aangat sa kanila. Nandun siya sa salamin kasi sabi nila, alam nila. Sinabi niya ako, chop suey daw, nilulutuan. Hi, chop suey! So, ibig sabihin mo, So, nakakatuwa kasi si Pangulong Duterte daw, yung mga chef daw dyan sa The Hague, tinatry ng lutuan ng mga
nang yung mga available na gulay na meron sila dyan, tinatry na nilang lutuan si Pangulong Duterte ng pagkain na makakain niya. So, ang galing. Akala talaga nito. Bobo talaga tong mga makakaliwa eh. Akala nila, pag pinadala nila dito si Duterte, maghihirap si Duterte. Kung ako sa kanila, dito nila pinakulong sa Pilipinas yan. Wala pa 1 linggo, patay na yan. Hindi totoo sa kalunos-lunos na itsura ng kulungan natin, yung sobrang init, baho. Anak ng tinapay, walang tatagal na 80 anyos dyan. So kung talagang gusto nyong parusahan si Pangulong Duterte, dapat dito nyo pinakulong. O putya, pinakulong nyo dyan, ang ganda-ganda ng estado niya dyan. And with Pangulong Duterte that's very charismatic, tinan mo, kaibigan na daw niya lahat yung mga tao dyan. So, again, kung pinadala niyo si Pangulong Duterte dito to rot and to really suffer, sorry, pinadala niyo lang siya sa hotel na hindi lang siya pwedeng lumabas. Pero he's well taken care of dito sa lugar na ito. Malaysia ka ng Pilipino po. Nakakaon siya yung Pilipino. Wow. Ticket, alam na nila kung saan kami pupunta. Alam na nila. Ma'am. We know, you go to Duterte. Okay. Mamalita pa, ma'am. Yan, oh. Ma'am, pwede pakiulit yung message ni PRRD sa taong bayan. Kalimutan nyo lang daw siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Ala. Pakalimutan nyo na siya kung hindi nyo suportahan yung PDP niya. Again, sino yung PDP? Sino yung PDP? Ulitin natin, sino yung PDP? Ito po yung PDP, ha? Bondoc, De La Rosa, Go, Hinlo, Lambino, Mata, Marcoleta, Quiboloy, Rodriguez, Salvador. Yan lang po. Ang ganda pa ng numbers, so halos magkakadikit. Diba? Magkakadikit to. 28, 22, 30, 34, 42, 38, 53, 56, 58. Si Jimmy Bondoc lang yung nalayo. Pero kung titingnan mo, bawat block, meron tayong kandidato, ha? Si Pastor Apollo Quiboloy, pangalawa sa kanan, sa dulo. Kirubin, tapos siya. Pangalawa, doon sa kanan na part ng right side ng balota. Make sure na dalhin nyo ito, i-print nyo ito, dalhin nyo sa presinto. Malapit na. Anong na ngayon, no? April 19 na. Diyos ko po, 1 buwan na lang, less than 1 month na lang, boboto na tayong lahat. Yung kalaban natin, hindi na nangangandidato, mga bossing, ha? Hindi na nangangandidato mga putang ina, baka mandaya yan. Kaya nga importante itong 10. Hindi na nangangampanya yung mga kupal, nakikita nyo? Takot na silang mangampanya kasi nga ang sigaw ng tao, Duterte. Kaya nga sigurado ko na talagang galit na galit itong mga kandidato. Nilalaglag na nga nila si Abalos eh. Nilalaglag na nila si Abalos para lang maipasok si Kiko Pangilinan at saka si Bam Aquino. Baka sakaling makuha nila yung boto ng mga Liberal Party. Kasi nga wala na talagang may gusto sa kanila. Ang yabang-yabang nito ni Bongbong na yung kalaban natin hindi makakumpleto. Sila, ilang partido na nga, putang ina, nilaglag pa nila yung mga kasama nila. Para lang makuha yung dadalawang kandidato ng Liberal Party. At baka sakaling iboto din sila. Yari kayo ngayon. O ngayon, Abalos, di ba? Wala ka kasing kwentang politiko, Abalos. Kaya pwede kang ibigay ng alyansa dahil wala ka namang kwenta eh. Ikaw naman sa lahat na sa inyo yung pinakawalang silbi. Ano ba nagawa mo sa Mandaluyong? Buti na lang, nasa inyo yung Mega Mall eh. Wala sa inyo yung Mega Mall. Anong tsura ng syudad mo? Diyos ko po, tagal-tagal, puro kayo lang namuno dyan. Hindi naman umunlad ang buhay ng mga tao dyan. So yun yung sinasabi natin. Hindi nangangampanya yung kabila. Kaya nga nagpa-endorso na lang kay VP Sara. Kasi nga hindi na sila makaikot. Ang sinisigaw ng tao, Duterte, PDP straight. Di ba sabi nila iikot na daw sila sa Mindanao. O ano nangyari? Ba't hindi natuloy? Yung pag-ikot nyo sa Mindanao, akala ko ba Bongbong mahal ka ng mga Pilipino? Bakit hindi ka makapag-kampanya sa Mindanao? O, di ba? O, hindi na natuloy yun. Di ba? Yabang-yabang nila. Punta na ng Mindanao. Iikot na daw sila. O, putya yan, o. Mantakin mo, natapos na lang lahat yung botohan ng mga OFW. Hindi pa kayo nagpakita sa mga OFW kahit minsan. Anong klaseng kampanya yan? Putyang yabang-yabang nyo pa naman.
Samantalang si Pastor Apollo Kibuloy, kapag nangampanya buong Pilipinas, sabay-sabay. Oh, ang dami nagmamahal kay Pastor. Ang dami nagmamahal kay Pastor Apollo Kibuloy. Tinan mo, pag may kampanya si Pastor Apollo Kibuloy, sinong pinadadala? Yung mga taong nakakakilala sa kanya. Sino yung mga yun? Kami. Sila Bisdak, sila Jay Guevara, Banateros, Bisdakeros, lahat pinadadala, nagsasalita, nangungumbinsi ng mga tao kahit hindi miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bakit? O, hindi ba? Kasi nga, totoong tao si Pastor at totoong tao din yung mga totoong istorya yung mga dinadala ng kanyang mga spokesperson sa ground. Bongbong, walang maipadala yan. Yung mga senador nila, walang mga maipadala yan. O, kaya ngayon, ang galing-galing ng PDP, kahit saang lupalop ng Pilipinas, nakakapagkampanya sila. Bakit? Kasi nga, malinis ang kanilang record. Si Pastor Apollo Kibuloy, nakakapangampanya kahit nasa kulungan. Bakit? Kasi nga maraming nagmamahal sa kanya. Ayun yun. Maraming mga nagmamahal sa kanya at maraming mga naniniwala at maraming may gusto noong mga kaya niyang gawin sa Pilipinas. So doon tayo, di ba? Di ba? So yan lang yung PDP. Straight, 10 lang yan. Oh, ang sabi ni Pangulong Duterte, kalimutan nyo na ako pag hindi nyo ibinoto yung 10 na yan. 10 lang, 10. Wala nang iba. Wala na kahit sino pang umepal, dumikit dyan, 10 na lang yan. Huwag nyo nang dagdagan. Pinakamaganda, huwag nyo nang dagdagan. PDP niya, sabi niya. Yun talaga. Sabi ko, this time ang mo. PDP. Ma'am, kumusta ka? Murag malipayan lagi ka karon. Malipayan ako. Hair, ma'am. Wala, shampoohan si Ali. Pero si PRD, ma'am, kumusta? Okay lang siya. Kaloy sa Ginoo. Thank you. Thank you. Ayan di ba? May mga sulat pa silang binibigay para pagpasok kay PRD, may padala nila yung sulat. Alam mo, nakakatuwa tong ganito kasi talagang si PRD daw, every time na may pumapasok daw sa kanya, sinatanong daw niya na, nandiyan pa sila sa labas? Oo, nandyan sila sa labas, ha? Hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. 1 buwan na ako mahigit dito, magdadalawang buwan na ako, nandyan pa rin sila. Oo, nagsasakripisyo sila para sa'yo. Hindi daw siya makasilip, bawal eh. Pero, tinan mo ang sakripisyo ng mga tao, gumagastos, uma-absent, para lang ipakita. Tapos, matatalo yung PDP laban? Hindi ako maniniwala. If matatalo ang mga kandidato natin, sigurado ako dahil dinaya. Oh, totoo yan. With all these people, kasi when you say PDP, 10 yan. Wala ka ng dyan. Kahit ano pang sabihin mo, wala ang tao, iboboto na kagad yan, 10 na yan. Pangulong Duterte na nagsabi eh. Oh, so imposible na matalo pa itong ating mga kandidato. Kaya wag na natin silang bigyan ng tsansa. Kailangan talaga malayo yung agwat natin. Kasi kapag medyo dikit yung laban, delikado. Yung si Pastor Kibuloy tsaka si Marcoleta, kaya hindi yan lumalabas sa survey. Ayaw ng mga komunista dyan. Kaya yung survey na yan ng mga commissioned, talagang ima-mind condition nila kayo. Ilalaglag talaga nila yan, dalawa na yan, maniwala kayo. Si Marcoleta at saka si Pastor Kibuloy, ilalaglag nila yan. Ayaw nila yan na magkaroon ng kapangyarihan, lalong-lalo na national. Ayaw nila yan. Kaya yung iba dyan, dinidiscourage na kayo na iboto. Sayang boto natin kay Marcoleta at saka kay Pastor. Hindi sila pumapasok sa survey. Wag ganon. Basta iboto nyo, Duterte. Imagine nyo, sa dami ng natin, members ng INC and members ng KOJC, may papanalo natin itong 2 kandidato na to. Kailangan talaga makapasok itong mga kandidato na to. Itong 10 na ito, kailangan makapasok ito para bumalik yung balanse dito sa bayan natin Pilipinas. Okay. Maraming salamat. Mabuhay kayo. Thank you very much sa inyong pakikinig sa wala akong kwentang balita. Yung intro natin na pasasakitin ng mga puso ng mga animal, demonyo, satanas, hudas, magnanakaw, mga kupal, kumag, sindikato, koratong baliling.
At mga switik, salot, putok sa buho sa gobyerno, mga Judas, Barabas, Hestas, sana ay nasaktan kayo at sana huling tulog nyo na yan. At kung matutulog man kayong mga magnanakaw kayo mamayang gabi, sana ay hindi na kayo magising. Mga buwisit kayo. Again, maraming salamat po. Mabuhay kayo. God bless us all. God bless the Philippines. You're amazing. PDP Laban Straight. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang halong